may mahal. Kung saan nga may masarap, dapat pinupuntahan. Kaya dahil, Kaya mo sa vlog. napakatagal nyo, kumain na ako. Hoy, ang kapal mo, ako ang makakapatay sa gutom. O, kumain ka muna. This video is sponsored by Sir Benedict De Jesus. Hi guys! Ako nga pala si Pei, isang gala, pero may pangarap. Kaya tara, isasama ko kayo sa aking grupo papuntang Hagonoy. At alam niyo ba na maraming seafood ang binebenta dito? Food trip na naman ang mga ipis. Bakla, mamaya ka na nga magsalita. Lo, Pasensya na guys at hindi nga pala mukbang ang video na to. Kilalanin nga natin ang isang artist na mula sa Hagonoy, Bulacan. kilala nga pala siya bilang pintor na gumagamit ng mga detalyadong linya na nagpapamalas ng kanyang angking galing. Kaya tara, at kilalanin natin si Jazz Caballero. Hi guys! Andito nga pala kami sa bayan ng Hagonoy upang makapagkwentuhan kay Sir Jazz Caballero. Kaya naman? Tara na, Pam. Punta natin. Shintong Tandes? Oy! Hello po! Welcome. Pasok kayo. Pasok. Tara. Hello po sir, thank you po sa pagbibigay po ng opportunity. Walang problema. Sir, pwede po ba namin masilip yung studio? Oh, tara, pasok kayo. Paano ka po nagsimula sa pagpipinta? So, bali, nag-start ako as graphic artist nung third year college ako. Journalism ako that time. Nung time na yon, doon umuusbong yung yung local scene ng yung mga t-shirt, yung mga design. Doon ako nag-start, nagkaroon ako ng client sa loob at labas ng Pilipinas. Nag-start ako nitong pagpipinta, itong pandemic. Okay, so na-invite ako nila Froilan Calayag, nila Pilo Medina. Sila nag-invite sa akin. Yun yung unang physical show ko na parang formal, na painting siya talaga. Ano po ang nag-udyok sa inyo na magpinta? Meron kasing mga instances sa buhay ko, sa part ng buhay ko personally, na parang masyadong maingay. Kinakain ako ng sarili kong pag-iisip. Kailangan kong lumabas, kailangan kong may something na gawin para mapatahimik yung sarili kong utak. Kapag hindi ko yung ginawa, panigurado ko, alam ko sarili kong may gagawin ako sarili ko na hindi maganda. Medyo toxic siya kasi umabot sa point na doon ako nagre-rely. Na kailangan ko maging malungkot, kailangan ko ng thoughts na hindi positive para makapaglabas ako ng something na galing sa sarili ko. Doon ang gagaling yung sistema ko hanggang ngayon. Doon ako umuhugot ng alam ko, kalimitan. Meron ka po bang mga ritual o routine na ginagawa bago magsimula? Meron akong ilang ginagawa. So una, nagme-meditate ako. Minsan nag-yoga ako. Pero ang pinakamadalas kong ginagawa, or siguro yung ritual na tinatawag, ay nakikinig ako sa mga malulungkot na kanta. Parang poetry. Kung familiar kayo sa Hotel Books, na banda, Being as an Ocean, Casey. So yun yung madalas kong pinakikinggan. Para sa akin, medyo napipiring up niya yung thoughts, sadness, depression na gusto ko para mailabas ko, para makagawa ako ng isang art. Mayroong mga times na sobrang pag-iisip ko kung ano yung kailangan kong gawin, medyo nape-pressure yung sarili ko eh. Instead na ma-release ko yung depression, ma-release ko yung thoughts and sadness na gusto kong mailabas dun sa art ko, naiipon siya. So ang ginagawa ko, yun, nagbabasa ako ng libro, nag-explore ako ng mga babasahin, pero kadalasan is Tagalog lang yung binabasa. Ayun lang naman. Paano niyo po pinipili yung topic or paksa ng iyong painting? Yung sa akin, kadalasan malungkot yung nagiging gusto kong palabasin pagdating sa art ko. Pero hindi kasi siya palagi eh. Hindi kasi porket
kalungkutan yung topic mo is kalungkutan na din yung lalabas. Minsan kasi, kung goal mo is iba dun sa iniisip mo. Ang gusto kong mangyari, minsan, gusto ko lang mapayapa eh. Gusto ko lang magkaroon ng pantay-pantay. Kaya minsan, madalas gumagawa ako ng mandala. Yung mandala kasi para sa akin, nagiging synchronized lahat ng bagay. Nag-reflect siya na kung ano nasa itaas, hindi nasa ibaba, kung nasa gilid, yun din, pare-parehas. So, more like kapayapaan siya para sa akin, peace of mind. Pero minsan, lumalabas yung need ko na ilabas yung kalungkutan na yon kasi toxic siya. Toxic siya kung hahayaan ko lang sa sarili ko. Okay? So, kadalasan personal, yun lang. Kadalasan personal lang talaga ginagawa ko. Meron ka po bang mga artist na tinitingala or inspirasyon? So, nung nag-start ako as a graphic artist, pinaka gusto ko talaga is si Tyler Hayes, and yung name niya ay yung isa is Neon Mystic. Ngayon nagpe-paint ako, pinaka gusto ko is si Hieronymus Bosch. Syempre si Froilan Calayag, Wo de la Cruz, Pilo Medina. Ngayon medyo tinetake ko yung adventure na yung gawa ni James Christensen. Sanagi yung pangalan niya. Syempre si Elmer Burlongan, si Garibay, and si Garapata, si Dex Fernandez. Yun lang. As an artist, ano po ang inyong pinakamalaking hamon na kinaharap at paano niyo po ito nalagpasan? Yung mundo kasi ng art ay maliit siya para sa dami ng artist. So, merong need talaga na mag-stand out. Para sa akin, siguro yung naging pinakamalaking hamon sa akin, pinakamahirap para sa akin sa pagpipinta or sa paggawa ng art is yung pagsisimula. Kasi doon manggagaling ano yung gusto mong palabasin, after nito ano yung gusto kong mangyari, ano yung gusto kong maramdaman, ano yung gustong maramdaman ng mga taong titingin sa gawa ko. Minsan kasi sa sobrang dami kong gustong palabasin or daming gusto kong iparamdam sa mga kolektor o sa mga tumitingin, ako na mismo yung walang nararamdaman. Hanggang sa point na ako na mismo, wala na ako naisip, wala na akong nagagawa, wala na akong kahit na ano. So, yung pinakamalaking hamon palagi, hindi siya isang beses lang, palagi para sa akin as an artist ay yung magsimula. Ano po ang naging reaksyon ng inyong pamilya at mga kaibigan sa pagiging artist ninyo? Family ko is supportive, sobra, pagdating sa art. Kahit nung third year college ako, kasi nung third year college ako, kumikita ako sa pag-graphic arts ko. By the time na fourth year, halos malaking part na ng mga binabayaran sa school ay sa akin na. Pero nung nagpipinta ako, supportive sila. Wala namang nagiging problema or issue. Okay naman. Supportive sila. Ano po ang nagpapasaya sa'yo bilang isang pintor? Bukod kapag may bumibili, ang masarap sa pakiramdam is kapag nakikita mo yung ibang tao na nai-relate nila yung sarili nila. Marami kasing dahilan yung mga collector, yung mga bumibili, kung bakit nila gusto or bakit nila binibili yung isang art. Nare-resonate yung feelings, yung emotion na meron sila dun sa ginawa mo. Alam mo yun, nagkakaroon ng self-reflection nang walang salamin. Nakikita mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Ang pinakamasarap sa pakiramdam tungkol doon, yun nga, naibibigay nila ng reflection, naibibigay nila ng dahilan, naibibigay nila ng meaning yung mga ginagawa mo na kahit na magkakaiba. So, para sa akin, yun yung pinakagusto ko. For the last question, ano po ang mapapayo mo sa mga bagong pintor or sa mga naghahangad na pumasok sa mundo ng sining? Art is not a commodity or basic necessity. Para siyang ginto na may value na malaki. Ganun siya kahalaga. And lahat ng society, lahat ng bansa, lahat ng lugar na pinapahalagan yung art, paniguradong umaangat. So, ang mapapayo ko sa mga nagpaplano na gumawa ng art or mag-start ng art, gawin nyo. Normal sa atin bilang tao na maging curious, maging artistic. So, gawin natin. Masyado nang common yung custom ng mundong ito. Masyado nang common na dapat kapag nag-aral ka, magtatapos ka, magtatrabaho ka, magpapamilya ka, tatanda ka, mamamatay ka. Which is, hindi siya maganda eh. So, sabi nga sa akin nung teacher ko, nung high school, sabi niya, kung gusto niyo mabuhay habang buhay, magsulat kayo or gumawa kayo ng art. Tayo, kahit ako sarili ko, ayaw kong mabuhay ng habang buhay ng physical.
kasi alam ko kung gaano magiging kasakit, kasalimuot, kadilim yung kinabukasan. Pero ang gusto ko ay hindi ako makalimutan ng mga tao. So kung meron man, okay, so kahit na sinong bata or tao or kahit na sino na nagbabalak gumawa ng art, gawin nyo. Gawin nyo hindi para sa pera, hindi para sa kasikatan, hindi para sa pangalan. Kundi dahil merong kayong need sa sarili nyo na kailangan nyong ilabas. Okay, na hindi niyo kayang sabihin, isulat, gawin, na mailalabas ang ninyo sa pamamagitan ng art. Normal sa atin maging artistic, normal sa atin maging curious. So gawin nyo. Huwag kayong magpalimita sa custom or sa normal na takbo ng mundong ito. Muli, maraming salamat po kay Sir Jazz sa kanyang pagbabahagi ng kwento at sining. At kung nagustuhan niyo ang episode na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe! Bakla, umali ka sa script. Okay lang yan. Basta gawang Kuya Jazz, okay lang magkakalit tayo guys. At i-click ang notification bell for more updates and more upcoming videos. Joke! Thank you po, Sir Jazz! Nabuhay ng loob ko! At maraming salamat po pala kay Sir Benedict dahil sa inyo nagkaroon ako ng ganito. Cut! Akin yun ah.